Ito mga sanggay, may bagong balita na naman po sa patuloy na umiinit na bakbakan ng Pilipinas laban po sa China. Yan po ang ating aalamin at pag-uusapan ngayon. Alright, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan. Lahat po ng solid sangkay na lagi pong nag-aantabay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating channel. Sa ibaba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ganun lamang po kadali mga sangkay. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, madali lang. Subscribe, i-follow nyo po ang ating Facebook page. So ito na nga mga sangkay, patuloy pong umiinit ang banatan ng Pilipinas at China. At ito mga sangkay, may balita. Ayan o, Chinese envoy dapat pagpaliwanagin sa paglalagay ng boya sa Baho di Masinloc. Ayon po kay Senator De La Rosa. Tapos mga sangkay, ang Japan nagkomento na rin, no? Japan on China's floating barrier. We oppose any actions that increase tension in the South China Sea. Ngayon, ito mga sangkay, panoorin po muna natin itong banat ni Senator Bato. Ayun may ads, wait lang. Talagang ayaw tayo tigilan mga sangkay ng issue na to, no? Ito. Get confirmation sa Philippine Coast Guard. We of course will issue a protest to the Chinese embassy here, and we will cite the reasons why putting a kind of barrier is not consistent or illegal. Nakahanda ang Department of Foreign Affairs o DFA na maghain ng diplomatic protest laban sa China matapos ang ginawang paglalagay ng floating barrier sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Loho din talaga no? Ano kaya ang susunod na action ngayon ng China? Kasi, ang ginawa po ng presidente natin na si PBBM, pinaalis yan. Pinaalis yung nilagay nilang barrier. Tama lang naman mga sangkay. Kasi, kung hindi aalisin ng Pilipinas yan, lalo lamang po mag-aangas ang mga yan at sasabihin nila na amin ang teritoryo na to. Kaya buti na lang pinaalis pinatanggal na po yan mga sangkay, di ba? Kasi kung hindi, baka masundan pa yan. So ngayon, ang tanong dito, anong gagawin ng China? Kasi after dito mga sangkay, after nang nangyari, tinanggal po, pinutol yan ng Philippine Coast Guard, nagreklamo po ang China. Ang sabi po ng China, huwag kayong gagawa ng isang bagay na ikagugulo dyan sa West Philippine Sea. Ano ba magulo na nga Dahil ginugulo nitong China Di ba? Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, hinihintay pa nila sa ngayon ang buong report kaugnay ng insidente. Sa kasabay na budget hearing sa Senado ng Department of Transportation, kinumpirma rin ni PCG Admiral Artemio Abu na tinanggal na ang naturang floating barrier. Buti naman. Para rin sa ilang mambabatas, dapat lang natanggalin ang harang bilang nasa loob ang Scarborough Shoal ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Yan. Kasi baka kung hindi tatanggalin kasi talaga yan, malamang baka dumami po yung floating barrier dyan sa West Philippine Sea. Diba? Harangan na lamang po nila ng harangan. Pambihira naman itong mga Chinese na to. Actually, kung meron nga may karapatan maglagay ng obstacles doon, baka tayo pa Pero hindi. Anong baka? Tayo talaga. Hindi rin natin gagawin yun because of that second part of the ruling na we should allow also fisher folk from other countries to fish in the area. Correct. That is our interpretation, and that's how we will. That's the interpretation we will maintain. Pero ako mga sangkay, hindi po ako natatakot na dadating po tayo sa isang digmaan laban po sa China. No, hindi po ako natatakot dyan kasi alam ko namang hindi mangyayari yan. Yung China,
Yung ano nga, yung gulo ng India at China, di ba? Wala naman. Nagkaanuhan na yun, nagkabakbakan na yun, mga sangkay. Dahil din po sa border. Tapos ngayon, mga sangkay, meron din po Taiwan at China. O anong nangyari? Wala rin nagawang China. Dito sa Pilipinas, tinatry nila mga sangkay. Pero kapag magpapasindak ang mga Pilipino, talagang kukunin nila yan. Gayunman, umaasa ang DFA na kaya pang daanin sa maayos at mahinahong usapan ng issue. Ngunit si Senator Ronald De La Rosa naniniwalang dapat nang dumiskarte ang DFA at ipatawag si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian. Ayan na naman. Alam mo, kawawa rin ang taong to. Lagi po siya yung pulutan Ay, wala. Isa yung andito na ambassador ng China diba? Lagi po siya yung pulutan. Pinatawag na po yan ni BBM. Kaibigan po yan ni Bongbong Marcos. Tropa po yan, mga sangkay. Kaya nga lang, dahil siya nga yung ambassador ng China, ewan ko, ano po yung kanyang magiging opinion dyan. For sure, sasabihin na naman nila na nasa loob ng teritoryo yung nilagyan. Nasa loob ng teritoryo ng China, yung nilagyan ng floating barrier. Same sa sino ba yun? Yung isa sa mga tagapagsalita ng China. Para may paliwanag sa publiko ang mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. We are sick and tired of all this diplomatic protest. Parang walang nangyayari, hindi nila naksyonan, ini-ignore nila. So, ako ang Secretary of Foreign Affairs. Tawagan ko yung diploa yung kanyan, ambassador yan, kaya ito, lasingin kita. Tapos, yung kanya-kanya diskarte ba? Diskartehan mo kung para makuha natin informasyon galing sa kanila. Dagdag ni Secretary Manalo, maaari anyang atasan ng Embahada ng Pilipinas sa Beijing para pumunta sa Chinese Foreign Ministry kaugnay ng issue. Aminado ang kalihim na may pagkakaiba ang Pilipinas at China sa usapin sa teritoryo, pero kumpiyansa siyang mareresolba pa rin ito sa mapayapang paraan alinsunod sa international law. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng DFA sa iba't ibang bansa, kabilang na ang pangangampanya para maging non-permanent member ang Pilipinas ng United Nations Security Council. Naku, talagang tuluyan na pong aalis ang Pilipinas dyan Jorlene Delgado, US. Ngayon, mga sangkay, ito. Ako, naniniwala talaga ako na hindi po aabot yan sa isang matinding digmaan. But, kailangan po talaga, walang ibang solusyon kundi makipag-usap sa China. Hindi pwede yung tipong angasan na lang po ng angasan. Baka kahit ayaw ng dalawa ng gera, baka matuluyan yan, mga sangkay. Kailangan po dyan, pag-uusap po talaga. Diplomatic process, yan po ang kailangan gawin. Mainit po, mga sangkay. Nakaraan, Taiwan, di ba? Taiwan yung mainit. Ngayon, Pilipinas naman. Ano po ang inyong opinion regarding po dito? Just comment down below, guys. At bago po magkalasan, pakisubscribe po muna itong isa kong YouTube channel. Hanapin nyo po sa YouTube, Sangkay Revelation. At isubscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.